Welcome sa lugar kung saan ang Pilipina ay magaganda! Europa! So, I've been receiving a plenty of questions on how to answer the interview for working as a nanny in Romania. Saglit lang kasi may train, tsaka ang ganda kasi tignan nyo, oh, ang cute, no? Yan. Dito yan sa Tenerife, Spain. So, ito na nga. As a nanny, what are the success have you done in taking care of the children? To be honest, nagulat ako sa question na yun kasi hindi ko siya in-expect na itatanong yung ganun sa akin. So, buti na lang nasagot ko naman din siya at ganito ko naman siya sinagot. So, the success that I have done for the children is to educate them to study hard because they were very lucky to have their parents to support them financially, emotionally. Unlike in Philippines, there were some children who really wanted to go to school but they weren't able to because of financial stability. Ganun ko lang siya sinagot. Maiksi, pero kailangan klaro. Hola! So, ayan. Ito yung mga question pala sa akin during my interview papuntang Romania as a nanny. So, ngayon ay iisa-isahin ko na siya sa inyo pero hindi ko siya sasagutin. Bali kayo na ang sumagot kasi kung sasagutin ko siya isa-isa, napakadami niya, mauubos yung oras natin. So, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga question sa akin during my interview. So, ito na. Second is, who is your favorite among the 3 children? Kasi 3 yung alaga ko sa Malaysia. So, isa yun sa tanong nila. Ngayon, next. Why did you leave the family? So, ito, hindi ito mawawala. Kaya practice nyo ito kung paano nyo siya sasagutin. So, at huwag na nyo sisiraan yung mga dati nyong amo, kahit ano pa yung mga naging experience ninyo. Kailangan magaganda lang yung sabihin ninyo, okay? So, next is, what can you say about your employer? Ayan, isa agad din sa tanong pagkatapos ng why did you leave the family, right? So, next is, what is the most difficult situation for you in managing the children? So, ayan, isa yan sa itatanong nila. Kasi, syempre nga naman, pag mahirap alagaan yung bata, paano mo minamanage, di ba? So, ayan, maganda yung sagot ko dyan. Then, how did you learn or how to discipline the children? How did you learn how to discipline the children? Yan. So, paano ko nga ba nalaman kung paano disiplinahin ng mga bata? Especially ako, na wala naman akong anak. Diba? So, the next is, medyo mga ano na kasi malabo na ba? What are the things your employer told you not to do with the children? Ayan, isa din yan sa mga tanong na yan. Kung isa ka talagang nani, alam na alam mo kahit paikot-ikot yung tanong is masasagot mo talaga siya kapag na-experience mo talaga siya. Okay? So, next is, when you bring the children to the park, are you accompanied with somebody? So, ayan. So, ako, hindi ako accompanied by someone kasi pumupunta ako ng park alone with the children. So, in front of my employer's house is isang malaking park. So, it's very easy for me because it's very convenient na yung bahay ng amo ko. So, next is, when the children is sick, ito talaga hindi ito nawawalang question na to. When the children is sick, do you give medicine? Like this. And ang susunod na itatanong nila pagtapos niyan is, what is the normal temperature and the maximum? Itatanong nila kung ano yung mga normal temperature ng bata pag may sakit o may lagnat. Ganun. Kailangan masagot nyo din yan. I-search nyo lang sa internet. So, I think, yung sagot ko dyan is 36. So, yung normal, okay? Of course, 37 is medyo may lagnat na ng konti yun. So, how long did you stay with your employer? And how many employer did you have? So, yan, isa yan sa mga tanong. So, then is, what age do you think you're going to marry? Ito, tinanong to sa akin kasi single nga ako at walang anak. And, to be honest, sa Romania is medyo mahigpit sila kapag single ka. Ewan ko sa ibang agency ha, pero sa akin, nung nagpasa pa lang ako ng documents ko, sinabi niya talaga agad sa akin ng agency na, uy, single ka pala, wala ka palang anak, sige, tignan natin. Ganun yung sinabi niya sa akin kasi nga, medyo complicated pag single na walang anak. Pero pag single na may anak is, okay lang yan. Hindi ka guys, kasi iniisip nila, single ka, wala kang anak, ibig sabihin, baka mamaya pagdating ko ng Europe, syempre, dito tayo sa Europe, maraming gwapo, di ba? Mamaya is bembang ako ng maaga, di ba? Bembang! So, pinakalas, tinanong din sa akin, may pa palang question sa likod. Tinanong din ako, why don't you have a boyfriend? So, yun, sinagot ko din yun. So, hindi ko nasabihin kung paano ko sinagot. Okay? So, how long you let the children watch TV? Ayun, isa yan talaga pag mga employer, itatanong talaga nila yun kung gaano mo kahaba
inaalaw yung mga bata na manood ng TV. Sa akin, ito sasagutin ko para may idea din kayo. Hindi ko pinapanood inaalaw ang mga bata na manood ng TV for maximum 2 hours. Ganun. Ako talaga sa Malaysia, maximum 1 hour lang talaga kasi most of my time is nakikipaglaro ako sa kanila ng mga kung ano-ano, mga board game, mga chess, checkers, Monopoly. Sa labas, naglalaro kami. Ay, pagka around 6 p.m., dinadala ko sila sa park. So, the children is always busy. So, I always educate them. Like that. Dinatalsik ng tawag ko yatay. So, ayun, I would say that I am a very strict nanny, to be honest. So, yun. Kaya, kayo na lang din sumagot kung paano nyo sasagutin. Alam kong kaya nyo yan. Huwag kayong susuko. Pag bumagsak kayo sa employer's interview, don't worry. Madami pang employer na susunod. Basta, ang importante is mapasa nyo muna ang broker's interview. Kasi once na nabagsak kayo sa broker's interview, yun ang mahirap. Kasi once bumagsak kayo, wala na agad kayong employer's interview, di ba? Pero pag bumagsak kayo sa broker's interview, at bumagsak kayo sa employer's interview, hahanapan kayo ulit ng panibagong employer, gano'n. Pero pag bumagsak kayo sa broker's interview, hahanap agad kayo ng iba na namang agency na pwede nyong applyan. Yun ang kaibahan. May dali lang naman yung broker's interview, sinabi ko na sa inyo, basic lang. Basta I think ang importante is maging confident kayo sa sagot nyo. Alam kong minsan kakabahan tayo, lalo na pag ibang lahi or foreigner, lalo na European ang magko-question sa atin. Medyo kakabahan tayo, but it's normal. Basta mag-focus lang kayo kung paano siya sagutin. Kasi yun lang din naman yung ginawa ko, yun lang din yung ma-advise ko kasi wala din naman akong superpower para malaman kung bakit binagsak yung iba at bakit yung iba hindi binagsak, di ba? So, wala akong idea doon. I have few friends na bumagsak. I think 3 na sila. I am not going to tell you who are they, of course. It's private. But I also don't know where are they right now. So, yun lang. Bye-bye! Sana nakatulong itong video na to at kung nakatulong man, mag-comment down below na lang kayo kung ano pa yung mga gusto nyong question na itanong sa akin at pwede kong magawa ng video next time. Bye!